Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-iwan mo ng lugar at oras, may isa ring taong katulad mo na gising pa, nakikinig at naghahanap ng kwentong magpapaalala na kahit gaano kabigat ang buhay, may pag-asa pa ring naghihintay sa dulo. Sa baryo ng San Lirio, may isang ilog na tila matagal nang nakikinig sa mga hinaing ng mga tao. Sa umaga, naroon ang tunog ng hampas ng labada sa bato. Sa tanghali, naroon ang tawanan ng mga batang naliligo kahit pinagagalitan ng matatanda. Sa gabi naman, naroon ang lamig, dilim at ingay ng mga kuliglig na parabang may sariling lihim na binabantayan. Sa gilid ng ilog na iyon, nakatira si Marisabel Iturralde, ngunit mas kilala siya sa tawag na Mabel. 24 na taong gulang siya, payat ngunit matibay ang katawan, kayumanggi ang balat at laging nakatali ang buhok sa likod habang naglalaba. Hindi siya mayaman, hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, at wala siyang magarang damit na maisusuot sa mga pista o kasalan. Pero sa buong San Lirio, kilala siya bilang dalagang hindi marunong mandaya sa timbang ng labada, hindi nagbubulsa ng sukli, at hindi nang iiwan ng kapwa kahit siya mismo ay halos wala nang maibigay. Tubing madaling araw, bago pa sumilip ang araw sa likod ng mga puno ng niyog, gising na si Mabel. Una niyang tinitignan ng kanyang ina, si Aling Veneranda, na madalas inuubo sa banig na nakalatag sa sahig ng kanilang maliit na bahay. Ang bahay nila ay gawa ng lumang kahoy, yero at pinagtagpi-tagping trapal. Kapag malakas ang ulan, may 3 palanggana silang inilalagay sa sahig para saluhin ang tulo mula sa bubong. "Nay," mahinang tawag ni Mabel habang inaayos ang kumot ng ina. "Inom muna po kayo ng maligamgam na tubig. Mamaya bibili ako ng gamot pag nakasingil na ako kay Ma'am Gregoria." Dahan-dahang iminulat ni Aling Veneranda ang mga mata. Maputla ang kanyang mukha, pero pilit pa rin siyang ngumiti. "Anak, wag mo na akong masyadong intindihin. Mas intindihin mo sarili mo. Halos hindi ka na natutulog." Umiling si Mabel habang pinipilit maging magaan ang tono ng boses. "Kung hindi kita iintindihin, sino pa? Ikaw na lang meron ako, Nay." Napatingin si Aling Veneranda sa anak. Sa mga mata niya, naroon ang lungkot ng isang inang alam niyang maagang pinasan ng anak ang bigat ng mundong dapat sana ay siya ang sumalo. Noong buhay pa si Celestino, ama ni Mabel, mahirap man ang buhay nila ay may haligi ang bahay. Isang tahimik na magsasaka si Celestino na marunong tumawa kahit konti ang ani. Pero ilang taon na ang nakalipas mula nang bawian ito ng buhay matapos ng isang gabing umuwi itong puro pasa ang katawan. Walang nakasuhan, walang umaming may nakita. Ang sabi ng barangay, nadulas daw sa pilapil, pero alam ni Mabel sa puso niya na may nangyaring masama. Mula noon, ang ilog ang naging kabuhayan niya. Bit-bit ang 2 batya, isang lumang sabon na hinahati-hati para tumagal at mga damit ng mga customer. Naglalakad siya papunta sa tabing ilog kahit nanginginig pa ang hangin sa lamig. Sa San Lirio, hindi pantay ang tingin ng tao sa mahihirap. May mga mababait na tumatawag sa kanya ng maayos. May iba naman parang kasalanan ni Mabel na pinanganak siyang walang pera. "Uy, Mabel!" sigaw ni Nanding Pugeda mula sa kanyang maliit na bangkang nakadaong sa ilog. Isa siyang mangingisdang lampas 30 na, matagal ng kaibigan ng pamilya Iturralde. Napangiti si Mabel habang inilalapag ang batya. "Kailanan, Kuya Nanding. Kapag nahuli ako, mauuna na naman si Belinda sa mga customer ko." Napailing si Nanding. "Hayaan mo na yung babaeng yun. May sariling laundry shop na nga, naiinggit pa sa batya mo." Hindi nakasagot agad si Mabel. Sa totoo lang, matagal na siyang tinitiis ni Belinda Castañeda. Anak ito ni Mang Sulpicio Castañeda, may-ari ng pinakamalaking laundry shop sa bayan. Maganda si Belinda, laging plantsyado ang damit, laging may pabango, at laging may tingin na parang ang mahirap ay dumi sa sapatos.
Hindi matanggap ni Belinda na kahit demakini ang kanilang laundry shop, ay may ilan pa ring customer na mas gusto ang laban ni Mabel dahil maingat ito at hindi nawawalan ng damit. Habang nagkukuskus ng uniform ng estudyante si Mabel, dumating si Batang Oreo, isang batang ulila na madalas pagalagala sa palengke. Manipis ang katawan nito at may hawak na lata ng sardinas na walang laman. "Ate Mabel," sabi ng bata, "may tira ka bang pandesal?" Tinignan ni Mabel ang supod na dala niya. Dalawa lang ang pandesal doon, isa para sa kanya at isa sana para sa kanyang ina. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay kinuha ang isa at iniabot kay Oreo. "Hatiin mo sa dalawa. Yung kalahati, kainin mo ngayon. Yung kalahati, mamaya." "Paano ka, ate?" Ngumiti si Mabel kahit kumakalamang sikmura. "Busog ako sa hangin." Natawa ng mahina si Oreo, pero halata sa mga mata nito na alam niyang nagsisinungaling si Mabel. Hindi nagtagal, dumaan si Aling Luningning Abril, may-ari ng maliit na karinderya sa kanto papuntang palengke. May bitbit siyang kalderong walang takip. "Mabel, mamaya dumaan ka sa karinderya. May natirang ginisang munggo. Dalin mo sa nanay mo." "Naku, Aling Luningning, nakakahiya na po." "Aba, kung mahihiya ka, itatapong ko na lang sa aso." Biro ng matanda. "Mas mabuti nang sa nanay mo mapunta. At saka bayaran mo na lang kapag nanalo ka na sa loto." Napangiti si Mabel. "Hindi naman po ako tumataya." "Kaya nga, paano ka, ate?" Ngumiti si Mabel kahit kumakalamang sikmura. "Busog ako sa hangin." Natawa ng mahina si Oreo, pero halata sa mga mata nito na alam niyang nagsisinungaling si Mabel. Hindi nagtagal, dumaan si Aling Luningning Abril, may-ari ng maliit na karinderya sa kanto papuntang palengke. May bitbit siyang kalderong walang takip. "Mabel, mamaya dumaan ka sa karinderya. May natirang ginisang munggo. Dalin mo sa nanay mo." "Naku, Aling Luningning, nakakahiya na po." "Aba, kung mahihiya ka, itatapong ko na lang sa aso." Biro ng matanda. "Mas mabuti nang sa nanay mo mapunta. At saka bayaran mo na lang kapag nanalo ka na sa loto." Napangiti si Mabel. "Hindi naman po ako tumataya." "Kaya nga hindi ka nananalo," sagot ni Aling Luningning bago tuluyang lumakad. Sa kabilang bahagi ng baryo, may ibang usapan namang nagaganap. Sa munisipyo, nakaupo si Kapitan Severino Dacumos sa kanyang opisina habang iniikot-ikot ang mamahaling singsing sa daliri. Sa harap niya ay si Berto Laganap, dating security guard na ngayon ay madalas niyang utusan sa mga trabahong ayaw niyang ipagawa sa opisyal na tauhan. "Siguraduhin mong walang manggugulo sa inspeksyon mamaya, ha?" sabi ni Kapitan Severino sa mababang boses. "May darating na kinatawanan mula Maynila. Ayokong may magsusumbong tungkol sa lupa." Tumanggo si Berto. "Yung mga taga-tabing Ilog Kap, yung mga ayaw pumirma. Takutin mo, pero wag mong gawing halata, ha?" Sumandal si Severino sa upuan. "Malaking proyekto ito, Berto. Kapag natuloy, hindi na natin kailangang magtiis sa maliit na kita ng barangay." Sa labas ng opisina, hindi nila alam na may isang babaeng empleyada na sandaling napahinto habang may hawak na folder. Si Ninita Bawalan, clerk sa munisipyo, ay narinig ng ilang salita. Hindi niya kabisado ang buong usapan, pero sapat na ang narinig niya para kabahan. Matagal na niyang napapansin ang kakaibang dokumentong pinapapirmahan ni Kapitan tungkol sa lupaing malapit sa lumang tulay. Lupa iyon na matagal nang tinitirhan ng mahihirap, pero ngayon ay biglang may mga papel na nagsasabing kailangan silang ilipat. Samantala, sa Maynila, sa mataas na gusali ng Arandia Holdings, nakatayo si Don Leo Vilhildo Arandia sa tabi ng malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang lungsod, mga gusali, sasakyan at ilaw na parang hindi natutulog. 52 taong gulang na si Don Leo, kung hindi't matikas pa rin ang tindig. Kilala siya sa mundo ng negosyo bilang tahimik na milyonaryo. Hindi siya mahilig magpa-interview, hindi mahilig magpakita sa mga party, at lalong hindi mahilig magyabang. Para sa kanya, ang pera ay hindi dekorasyon sa pangalan, kundi pananagutan. Sa mesa niya ay nakalatag ang plano ng isang proyekto sa San Lirio.
Hindi ito mall, hindi resort, at hindi pribadong subdivision gaya ng iniisip ng iba. Ang balak ni Don Leo ay bumili ng ilang bahagi ng lupa upang gawing maayos na pabahay, maliit na ospital at livelihood center sa mga residenteng matagal nang pinababayaan. Pumasok sa opisina ang pinsan niya si Romualdo Arandia. Maayos ang suot nito, makinis magsalita, ngulit may lamig sa mga mata. "Leo," sabi ni Romualdo, "sigurado ka ba sa San Lirio Project? Malaki ang ilalabas ng kumpanya pero maliit ang balik." Hindi agad sumagot si Don Leo. Tinignan niya ang larawan ng lumang tulay sa folder. "Hindi lahat ng balik sinusukat sa pera, Romualdo." Napangiti ng pilit si Romualdo. "Magandang pakinggan, pero negosyo ang hawak natin, hindi simbahan." Humarap si Don Leo sa kanya. "Negosyo nga, at ang negosyong walang pakialam sa tao, matagal nang bulok bago pa bumagsak." Natahimik si Romualdo, ngunit sa loob niya ay kumulo ang inis. Matagal na niyang gustong hawakan ang Arandia Holdings. Sa tingin niya, masyadong malambot si Leo. Sayang daw ang lupa sa may hirap kung pwede itong gawing commercial complex. At higit sa lahat, may lihim na kasunduan na siya sa ilang opisyal at kontraktor na makikinabang kapag nabago ang proyekto. Pagkaalis ni Romualdo, tinawag ni Don Leo ang kanyang sekretary na si Paulina Mirasol. "Paulina, huwag mong ipaalam sa board. Pupunta ako mismo sa San Lirio." Nagulat si Paulina. "Sir, walang security." "Mas makikita ko ang totoo kung walang maghahanda para salubungin ako." "Pero delikado po iyon." Ngumiti ng bahagya si Don Leo. "Mas delikado kung puro ulat lang ang paniniwalaan ko." Kagabihan, habang abala si Mabel sa pagsasampay ng huling abada sa likod ng bahay, napansin niyang mas tahimik kaysa dati ang paligid. Ang ina niya ay inuubo sa loob. Si Oreo ay natutulog sa bangko sa tapat ng karinderya ni Luningning. Si Nanding ay nag-aayos ng lambat sa may pampang. Sa di kalayuan, nakatayo ang lumang tulay ng San Lirio. Madilim, basag ang ilang bahagi ng semento at matagal nang hindi pinapansin ng pamahalaan. "Mabel," tawag ni Nanding mula sa labas. "Narinig mo ba? May mga taga-Maynila raw na darating bukas. Para saan?" "Ewan, sabi ng iba, bibilhin na raw ang lupa rito. Sabi naman ng iba, may tutulong daw sa atin." Napabuntong hininga si Maybel. "Sa tagal natin dito, Kuya Nanding, mas madalas dumating ang kukuha kaysa tutulong." Tumingin siya sa tulay. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Sa kalsadang papasak sa San Lirio, isang itim na sasakyan ng dahan-dahang bumibiyahe sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Sakay nito si Don Leo, hawak ang folder ng proyekto at mga dokumentong magpapatunay na hindi pagpapalayas ang pakay niya sa baryo. Sa likuran ng kanyang sasakyan, may pulang van na kanina pang sumusunod mula sa highway. Hindi iyon napansin ni Don Leo noong una. Pero sa loob ng van, nakaupo si Berto Laganap, hawak ang cellphone habang nakikinig sa boses sa kabilang linya. "Malapit na siya sa tulay," sabi ni Berto. Mula sa kabilang dulo ng tawag, malamig ang boses na sumagot. "Doon ninyo siya patigilin. Kunin ang papeles. Siguraduhin ninyong hindi siya makakarating sa baryo bukas." Ibinaba ni Berto ang tawag. Sa tabi niya, kinakabahang humawak sa manibela si Inigo Salcedo, ang driver na napilitang sumama dahil sa utang. "Berto," mahinang sabi ni Inigo. "Sabi ni Kapitan, takutin lang. Hindi kasama sa usapan ng pananakit." Tinignan siya ni Berto ng masama. "Kapag umatras ka ngayon, ikaw ang isusunod nila." Napalingon si Inigo sa kalsada. Sa unahan, tanaw na ang lumang tulay ng San Lirio. At sa gabing iyon, habang si Maybel ay nakaupo sa tabi ng kanyang inang may sakit, tahimik na nananalangin na sana'y may dumating na araw na hindi na sila matatakot sa bukas. May isang lalaking hindi pa niya kilala ang papalapit sa kapalarang magdurugtong sa buhay nilang dalawa. Hindi pa alam ni Maybel na ang lumang tulay na matagal na niyang dinadaanan papunta sa ilog ay magiging simula ng isang lihim na mayayanig sa buong San Lirio. Hindi pa niya alam na ang lalaking bibibiyahe sa gabing iyon ay hindi kalaban ng mahihirap, at lalong hindi niya alam na bago sumikat ang araw, ang simpleng buhay niyang puno ng sabon, batya at basang damit ay haharap sa isang pagsubok na maglalantad ng kasinungalingan na matagal nang nakabaon sa kanilang baryo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo,
Habang pinakikinggan mo ang pagpapatuloy ng buhay ni Mabel, may isa ring taong katulad mo na naniniwala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may katotohanang naghihintay na mabunyag bago tumalakay ang tulay. Hindi makatulog si Mabel. Nakasandal siya sa dingding ng kahoy ng kanilang maliit na bahay habang pinagmamasdan ang mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib ng kanyang ina. Si Aling Veneranda ay nakatulog na rin sa wakas matapos ang sunod-sunod na pag-ubo. Ngunit halata sa mukha nito ang pagod. Sa tabi ng banig, nakalagay ang baso na may maligamgam na tubig at ang huling tableta na nabili ni Mabel mula sa butika sa bayan. Sa labas, malamig ang hangin. Dumadampi ito sa siwang ng bintana at may dalang amoy ng ilog, putik at basang dama. Sa malayo, ang lumang tulay ng San Lirio ay tila nakayukong higanteng pagod na sa bigat ng mga taong dumaraan dito. Hindi alam ni Mabel kung bakit paulit-ulit siyang napapatingin sa direksyon ng tulay. Parang may kung anong kaba ang nakasiksik sa kanyang dibdib. Nay, mahinang bulong niya. Kahit alam niyang tulog ang ina. Sana bukas ayusin ang lahat. Sana may makasingil na ako. Sana makabili ako ng gamot ninyo. Walang sumagot kundi ang huni ng mga kuliglig. Sa parehong oras, ilang daang metro mula sa kanilang bahay, papalapit na ang itim na sasakyan ni Don Leovildo Arandia sa tulay. Hawak niya sa kanlungan ang folder ng laman ng plano para sa San Lirio. Hindi niya kasama ang karaniwang security detail. Ang gusto niya ay makita ang baryo ng hindi pinaghahandaan, ng hindi nililinis ang daan at hindi itinatago ang mga sira at problema. Matagal na siyang negosyante para malaman na ang mga urat sa opisina ay madalas pinapaganda bago makarating sa kanya. Habang nagmamaneho ang kanyang personal na driver na si Arturo, napansin nitong tila sumusunod ang pulang van. "Sir, kanina pa yata nasa likod natin ang van," sumulyap si Don Leo sa salamin. "Baka kapareho lang natin ang daan, hindi po kaya mas mabuting bumalik tayo sa highway?" Hindi pa man nakakasagot si Don Leo, biglang humarang sa unahan nila isang motorsiklo. Napapapreno si Arturo. Sa gilid ng kalsada, may dalawang lalaking lumapit. Isa sa kanila ay si Berto Laganap, nakasombrero at may panyo sa leeg. Ang isa naman ay si Inigo Salcedo, nanginginig ang kamay habang hawak ang flashlight. "Checkpoint," sabi ni Berto. Pilit pinapakapal ang boses. "Bumaba kaya?" Kumunot ang noo ni Arturo. Anong checkpoint? Wala namang abiso ang barangay. Bago pa siya makapagsalita pa, binuksan ni Berto ang pinto at marahas siyang hinila palabas. Tumayo si Don Leo, ngulit agad siyang tinutukan ng matigas na bakal sa tagiliran. Hindi baril ang hawak ni Berto, pero sapat para maintindihan ni Don Leo na hindi ito simpleng harang. "Ano ang kailangan ninyo?" Kalmadong tanong ni Don Leo. "Yung folder," sagot ni Berto, "at cellphone mo." Pinagmasdan ni Don Leo ang mukha ng lalaki. Hindi siya nagpakita ng takot, pero mabilis niyang naunawaan na planado ito. Walang magnanakaw, ang unang hahanapin ay folder. "Sino ang nagutos sa inyo?" tanong niya. Sumuntok si Berto sa kanyang tiyan. Napaluhod si Don Leo sa sakit. Agad namang napaiwas nung tingin si Inigo. "Berto, tama na," bulong ni Inigo. "Kunin na lang natin yung kailangan." "Tumahimik ka," singhal ni Berto. Kinuha nila ang cellphone, wallet, relo at folder ni Don Leo. Si Arturo ay hinampas sa batok at iniwan sa gilid ng sasakyan na halos walang malay. Si Don Leo naman ay kinaladkad pababa sa ilalim ng tulay sa bahaging madilim, maputik at bihirang puntahan ng tao kapag gabi. Doon, itinali nila siya sa poste ng lumang tulay gamit ang makapal na lubid. May sugat na ang kilay niya, may pasa sa tagiliran at hirap siyang huminga, pero hindi pa rin siya nakikiusap. "Sabihin mo sa amo mo," mahinang sabi ni Don Leo habang nakatingin kay Berto. Kung akala niyang matatakpan niya ito, nagkakamali siya. Tumawa si Berto, pero may bahid ng kaba. "Wala kang masasabi kahit kanino kung hindi ka na makakaalis dito." Napailing si Inigo. "Hindi kasama sa usapan na pababayaan natin siyang mamatay." Nilapitan siya ni Berto at tinulak. "Gusto mo bang ikaw ang itali ko rito?" Napaatras si Inigo. Wala siyang nagawa kundi tumingin kay Don Leo ng may halong awa at takot. Bago sila umalis, ibinulsa ni Berto ang huling dokumentong nakuha sa loob ng sasakyan. Umandar ang pulang van palayo, iniwan ang tunog ng makina na unti-unting nilamon ng gabi. Ilang oras na nakagapos si Don Leo sa ilalim ng tulay.
Naramdaman niya ang lamig ng semento sa kanyang likod, ang kirot ng mga sugat at ang unti-unting pagbigat ng talukap. Sinubukan niyang igalaw ang mga kamay, ngunit lalo lamang humigpit ang lubid. Ang bawat paghinga ay may kasamang sakit. Sa isip niya, lumitaw ang mukha ng kanyang yumaong ama, isang lalaking minsang nangarap ding magkaroon ng matinong buhay mula sa pagtitinda ng dyaryo. Hindi pa ako pwedeng mamatay, bulong sa sarili ni Don Leo. Hindi pa. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, gumising si Mabel. Hindi na siya nakatulog ng maayos, ngunit kailangan niyang kumilos. Pinainom niya ng tubig ang ina, naglagay ng basang bimbo sa noo nito at kinuha ang 2 batya sa may pintuan. "Nay, pupunta lang ako sa ilog. Babalik ako agad bago kayo mag-almusal." Mahinang tinawang si Aling Veneranda. "Mag-ingat ka anak, mabigat ang pakiramdam ko ngayong umaga." Lumapit si Mabel at hinalikan ng noo ng ina. "Babalik po ako, pangako." Bitbit ang batya at isang lumang timba, lumakad si Mabel sa daang papunta sa ilog. Tahimik pa ang sanliryo. Ang ilang bahay ay nagsisimula palang buksan ng bintana. Sa karinderya, nakayuko si Aling Luningning habang nagsisindi ng kalan. Si Batang Oryo naman ay naka-curl sa bangko, yakap ang lumang sako na ginagawa niyang kumot. Habang papalapit si Mabel sa tulay, may narinig siyang kakaiba. Mahina, halos kasabay ng hangin. Isang ungol. Natigilan siya. Pinakinggan niya ulit. Akala niyang una, hayop lang na nasugatan o tambay na lasing. Pero nang umulit ang tunog, mas malinaw na ito. Parang taong nahihirapang huminga. "May tao ba dyan?" Mahinang tanong ni Mabel. Walang sagot. Dahan-dahan siyang bumaba sa gilid ng tulay. Kinakabog ang dibdib niya. Hawak niyang mahigpit ang kahoy na panghampas sa labada, handang gamitin sakaling may masamang tao. Nang makarating siya sa ilalim, halos mabitiwan niya ang timba. May lalaking nakagapos sa poste. Duguan ng mukhay nito, punit ang damit, may pasa sa braso at neck. Nakayuko ito, pero gumagalaw pa ang dibdib. "Diyos ko!" Napabulong si Mabel. Buhay pa siya. Agad siyang lumapit, ngulit na paatras din sa takot. Hindi niya alam kung sino ito. Baka kriminal, baka kasangkot sa gulo, baka bitag. Pero nang umungol muli ang lalaki at bahagyang imulat ang mga mata, nakita ni Mabel na wala siyang lakas para manakit kahit sino. "Tulong!" Halos walang tinig sabi ni Don Leo. Hindi na nagdalawang isip si Mabel. Tumakbo siya paakyat at sumgaw. "Kuya Nanding! Kuya Nanding! Tulungan niyo ako!" Mula sa pampang, nagulat si Nanding na noon ay inaayos ang lambat. "Bakit? Anong nangyari?" "May tao sa ilalim ng tulay, nakagapos." Nagmadali silang bumaba. Nang makita ni Nanding ang lalaki, napamura siya sa gulat. "Sino gumawa nito?" "Hindi ko alam. Basta kalasin natin siya." Ginamit ni Nanding ang maliit na kutsilyong pang-isda para putulin ang lubid. Habang ginagawa iyon, hinawakan ni Mabel ang balikat ng lalaki upang hindi ito tuluyang bumagsak. Nang maputol ang huling tali, halos malugmok si Don Leo sa lupa. "Oryo!" Sigaw ni Mabel nang makita ang batang papalapit. Halatang nagising sa ingay. "Tumakbo ka kay Aling Luningning. Sabihin mo kailangan namin ng malinis na tela, mainit na tubig, at kahit anong panglinis ng sugat." Tumanggo si Oryo at kumaripas ng takbo. "Mabel," sabi ni Nanding habang sinusuri ang lalaki, "dapat dalhin natin sa health center." Umiling si Mabel. "Paano kung nandun ang nanakit sa kanya? Tingnan mo ang damit niya, kuya. Hindi ito taga rito. At kung ninakawan lang, bakit siya itinali?" Napatingin si Nanding sa paligid. "May punto ka, pero delikado ito. Kapag nadamay tayo, kung iiwan natin siya rito, mamamatay siya." Natahimik si Nanding. Kilala niya si Mabel. Kapag ganito na ang tono nito, hindi na ito aatras. Tinulungan nila siyang buhati ng lalaki papunta sa bahay ni Mabel. Mabigat ito, kaya ilang beses silang huminto. Mabuti na lang at maaga pa. Kaunti pa lang ang tao sa daan.
Ang aling luningning ang sumalubong sa kanila na may dalang palanggana, tela at bote ng antiseptic na matagal nang nakatago sa karinderya. "Sus Mariusep," bulalas niya nang makita ang lalaki. "Sino yan?" "Hindi namin alam, basta kailangan niya ng tulong." Pagdating sa bahay, nagulat si Aling Veneranda nang makita silang may bitbit na dugo ang estranjero. "Mabil," nanginginig na sabi nito, "anong ginama mo? Baka madamay tayo riyan." Lumuhod si Mabel sa tabi ng banig at tinignan ang ina. "Nay, hindi ko siya kayang iwan. Nakagapos siya sa ilalim ng tulay. Kung si tatay kaya ang nakitang ganoon noon, hindi ba gugustuhin nating may tumulong sa kanya?" Natigilan si Aling Veneranda. Ang pangalan ni Celestino ay parang sugat na muling nabuksan. Wala siyang naisagot. Hangsalip, itinuro niya ang lumang unan. "Ihiga ninyo siya riyan, pero isara ninyo ang bintana." Maingat nilang nilinis ang sugat ng lalaki. Habang pinupunasan ni Mabel ang dugo sa kilay nito, napansin niya ang mga kamay nito. Hindi kamay ng magsasaka, pero hindi rin kamay ng taong walang ginagawa. May mga kalyo sa gilid ng daliri, marahil sa matagal na pagsusulat, hawak ng papeles, o pagmamaneho. Ang suot nitong relo ay wala na, gungunit bakas sa pulso ang marka nito. "Mayaman ito," bulong ni Aling Luningning. "Tingnan mo ang tela ng damit." "Mayaman man o hindi, pareho lang ang dugo," sagot ni Mabel. Lumipas ang ilang oras. Nagising ang buong baryo, ngunit sa maliit na bahay ni Mabel, tahimik silang lahat. Pinaalis muna ni Nanding si Oryo upang magbantay sa kanto kung may kahina-hinalang taong dadaan. Si Aling Luningning ay bumalik sa karinderya para hindi mahalata na may nangyari. Si Mabel naman ay nanatili sa tabi ng estranhero. Bandang tanghali, gumalaw ang lalaki. Dahan-dahan nitong iminulat ang mata. Nalito ito sa paligid. Yero, kahoy, lumang lampara, basang tuwalya at ang mukha ni Mabel na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. "Nasaan?" paus niyang tanong. "Nasaan ako?" "Nasa bahay namin ka. Nakita kita sa ilalim ng tulay. Nakagapos ka." Bigla itong nagtangkang bumangon pero napadaing sa sakit. "Huwag kang gumalaw. Malalim ang pasa mo. May sugat ka pa." "Ang folder," bulong ng lalaki. "Kinuha nila ang folder." "Anong folder?" Napapikit siya. Tila pinipilit alalahanin ang nangyari. Sanlirio, lupa, Romualdo. Nang marinig ni Mabel ang salitang lupa, napahigpit ang hawak niya sa basang tela. "Anong kinalaman mo sa lupa rito?" Unti-unting bumalik ang linaw sa mata ng lalaki. Tinignan niya ang Mabel ng diretsyo. "Ako ang Silio Vigildo Aranja." Nanlamig si Mabel. Alam niya ang pangalang iyon. Narinig niya iyon sa palengke, sa tsismisan sa ilog, sa takot ng mga pamilya na baka raw mapalayas sa lupa. Aranja Holdings, ang kumpanyang sinasabing kukuha sa tabing ilog at magpapalayas sa kanila. Napaatras si Mabel. "Ikaw ang may-ari ng kumpanyang magpapalayas sa amin?" Umiling si Don Leo, hirap ngunit mariin. Hindi iyon ang plano ko. Hindi ko kayo papalayasin. May ginagamit ang pangalan ko." "Paano ko maniniwala?" Nanginginig ang boses ni Mabel. "Maraming papel na raw ang pinipirma sa tao. Sabi nila kapag hindi pumirma, wala kaming matatanggap." Napaubo si Don Leo at napahawak sa tagiliran. "Kaya ako pumunta rito para malaman ng totoo. Ang proyekto ko ay pabahay at kabuhayan, hindi pagpapalayas. Kung may nananakit sa inyo gamit ang pangalan ko, sila ang kalaban." Pumasok si Nanding halatang nag-aalala. "Mabel, may 2 lalaking nang tatanong sa anto. Hinahanap daw nila ang isang lalaki na nasugatan sa aksidente." Nagkatinginan sina Mabel at Don Leo. Mahina ngulit malinaw na sinabi ni Don Leo, "Hindi aksidente ang nangyari sa akin." Huminga ng malalim si Mabel. Sa loob ng ilang segundo, parang bumigat ang buong bahay.
na andoon ang ina niyang may sakit, ang kaibigang si Nanding, ang batang si Oreo sa labas at ang estrangherong milyonaryo na ngayon ay tila hawak ang sagot sa matagal ng pangamba ng kanilang baryo. Kung totoong sinasabi mo, sabi ni Mabel, kailangan mong magtago muna. Hindi ka pwedeng lumabas na ganyan. Tiningnan siya ni Don Leo. Bakit mo ako tutulungan kung iniisip mong ako ang dahilan ng problema ninyo? Hindi agad sumagot si Mabel. Tumingin siya sa kamay nitong may bakas ng lubid, sa sugat nitong hindi gawa-gawa at sa matang pagod ngunit hindi sinungaling. Dahil kung nagsisinungaling ka, malalaman ko rin, sagot niya. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, baka ikaw ang unang taong may kapangyarihang tumulong sa amin. Sa labas, dumaan ng pulang van sa kalsada malapit sa bahay. Hindi ito huminto, mulit sapat ang ingay ng makina para mapalingon si Mabel sa bintana. Nakita niya ang putik na nakakapit sa gulong nito. Mapulang putik, katulad ng putik mula sa lumang quarry malapit sa kabilang dulo ng tulay. Biglang bumalik sa isip niya ang nakita niya nung madaling araw, bakas ng parehong putik sa daan sa ilalim ng tulay. May naaalala ako, mahinang sabi ni Mabel. May pulang van kagabi. Hindi ko nakita ng malinaw ang mukha ng sakay pero alam ko kung saan galing ang putik sa gulong. Tumingin si Don Leo sa kanya at sa unang pagkakataon mula nung nadising siya, nagkaroon ng maliit na apoy ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kung ganon, hindi lang pala ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Baka ikaw din ang susi para mailigtas ang buong San Lirio. Sa sandaling yon, hindi pa alam ni Mabel kung gaano kalawak ang kaguluhang pinasok niya. Hindi niya pa alam na ang pagtulong niya sa lalaking nakagapo sa ilalim ng tulay ay magbubukas ng lihim na matagal nang itinago ni na Kapitan Severino, Romualdo at ng mga taong nagkukunwaring tagapagtanggol ng bayan. Pero alam niya ang isang bagay. Mula sa araw na yon, hindi na siya simpleng labanderang tahimik na nagkukuskos ng damit sa ilog. May nakita siyang katotohanan. At minsang makita yon ng isang taong sanay magtiis, mahirap na itong muling patahimikin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat lugar na pinanggagalingan ninyo, may kanya-kanyang kwento ng hirap, takot at pagbangon. Kaya habang sinusundan natin ang buhay ni Mabel, alalahanin natin na minsan ang isang ordinaryong tao ang nagiging simula ng katotohanang matagal nang tinatakpan. Mula nung makita ni Mabel ang pulang van na dahan-dahang dumaan sa kalsada malapit sa kanilang bahay, hindi na kumalma ang dibdib niya. Hindi huminto ang sasakyan, hindi bumaba ang sakay, pero sapat na ang pagdaan nito para maramdaman niyang binabantayan sila. Ang putik sa gulong nito ay hindi pangkaraniwan. Mapula, malapot at makapal. Putik na makikita lamang sa lumang quarry malapit sa kabilang dulo ng San Lirio, malapit sa daang hindi dinaraanan ng mga ordinaryong taga-baryo kapag gabi. Sa loob ng bahay, nakahiga pa rin si Don Leobildo Aranja. Maputla ang mukha niya pero mas malinaw na ang kanyang mata kaysa nung unang nagising siya. Nakaupo si Mabel malapit sa bintana, hawak ang basang tuwalya, habang si Nanding naman ay nakatayo sa may pintuan at nakikinig sa ingay sa labas. Aling Veneranda naman ay nakasandal sa unan, paminsan-minsang inuubo, ngulit pilit na pinagmamasdan ng estrangherong lalaki na ngayo't alam na nilang isang makapangyarihang negosyante. Mabel, mahinang sabi ni Aling Veneranda, "Anak, hindi na ito simpleng pagtutulong. Kapag totoo ang sinasabi niya, mas malaki ang kalaban na haharapin natin." Tumundo si Mabel, pero hindi siya umiwas ng tingin. "Alam ko, Nay. May sakit ako," dagdag ng ina, hindi para manumbat kundi para paalalahanan niya. "Wala tayong pera, wala tayong proteksyon kapag may nangyari sa iyo." Lumapit si Mabel at hinawak ang kamay ng ina. "Nay, nung nangyari kay tatay, nanahimik ang lahat. Pati tayo napilitang manahimik kasi wala tayong laban. Pero hanggang ngayon, dala pa rin natin yung sakit. Kung mananahimik ulit ako ngayon, habang may taong buhay na pwedeng magpatunay ng totoo, baka hindi ko na kayaning humarap sa sarili ko." Natahimik si Aling Veneranda. Sa mga mata niya,
Dumaan ang alaala ng gabing iniwi si Celestino na halos hindi na makapagsalita. Walang doktor, walang pulis na tumulong, walang kapitbahay na gustong magsaksi. Lahat natakot. Si Don Leo na tahimik na nakikinig ay dahan-dahang bumangon kahit napangiwi siya sa sakit. Hindi ko hahayaan na madamay kayo ng walang plano. Sabi niya, may mga tao akong mapagkakatiwalaan sa Maynira, pero hindi ako pwedeng basta tumawag. Kinuha nila ang cellphone ko at kung gagamit tayo ng telepono dito, baka masubaybayan nila kung nasaan ako. Kung ganon, sabi ni Nanding, ano ang gagawin natin? Magtatago ka na lang dito habang hinahanap ka nila? Umiling si Don Leo. Hindi. Kailangan nating malaman kung sino ang direktang kumikilos dito sa San Lirio. Alam ko nang sangkot si Romualdo, pero kailangan ko ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa mga tao rito. Kung lalabas ako ngayon ng walang hawak, madali nila akong babaliktarin. Sasabihin nilang aksidente ang nangyari o kaya gawa-gawa ko lang ang lahat para siraan ang pinsan ko. Napabuntong hininga si Mabel. Si Kapitan Severino, matagal na siyang nagpapapirma sa mga tao tungkol sa lupa. Sinasabi niyang para raw sa relocation assistance pero wala namang malinaw na paliwanag. May kopya ka ba ng papel? Tanong ni Don Leo. Wala. Hindi kami pumirma, pero may ilan sa kapitbahay namin ang napilitan. Doon nagsalita si Aling Veneranda. Si Maestra Gregoria. Matagal na niyang tinatago ang lumang papeles ng samahan sa tabing ilog. Kung may nakakaalam ng kasaysayan ng lupang ito, siya iyon. Kinabukasan, nagdesisyon silang magsimula sa mga taong mapagkakatiwalaan. Hindi maaaring malaman ng lahat na buhay si Don Leo, kaya gumawa sila ng kwento. Sa mga kapitbahay na nakakita sa lalaking nagpapagaling sa bahay ni Mabel, ipakikilala nila siya bilang si Mang Leo, malayong kamag-anak ni Aling Veneranda mula sa kabilang bayan na pansamantalang nakikituloy dahil na aksidente sa daan. Hindi bagay sa kanya ang Mang Leo, bulong ni Oreo nang marinig ang plano. Mukha siyang prinsipal. Napangiti si Mabel sa kabila ng kaba. Mas mabuti na yung prinsipal kesa milyonaryo. Tandaan mo, Oreo, wala kang sasabihin kahit kanino. Itinaas ni Oreo ang kanang kamay. Pangako, kahit bigyan nila ako ng isang bilao ng pansit. Pati 2 bilao, singit ni Nanding. Pati 3, sagot ni Oreo, pero halatang seryoso siya. Unang pinuntahan ni Mabel si Maestra Gregoria. Matanda na ito, mahina na ang tuhod pero matalas pa rin ang isip. Nakatira siya sa lumang bahay na puno ng libro, lumang record at kahon may label na sinusulatan niya ng petsa. Dating guro si Maestra Gregoria at siya ang nagturo kay Mabel noong elementary. Kahit hindi na nakapagpatuloy si Mabel sa pag-aaral, hindi nakalimutan ng matanda ang batang mahilig magbasa kahit gutom. Mabel, bati ni Maestra Gregoria, bakit parang dala mo ang bigat ng buong baryo sa mukha mo? Napayuko si Mabel. Maestra, kailangan ko po ng tulong ninyo. Tungkol po sa lupa sa tabing ilog. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Pinapasok niya si Mabel at isinara ang pinto. May nangyari ba? Hindi sinabi ni Mabel ang tungkol kay Don Leo, pero ikinwento niya na may mga taong nananakot, may mga papel na pinapapirma at may plano raw na paalisin ang mga residente. Tahimik na nakinig si Maestra Gregoria. Pagkatapos, tumayo ito at kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa. Matagal ko nang kinakatakutan ito. Noong panahon pa ng ata mo, may kasunduan na ang lupang malapit sa ilog ay gagamitin para sa komunidad. Hindi man lahat may titulo, may record na kinikilala silang matagal nang naninirahan doon. May minutes ng pulong, may lumang mapa at may sulat mula sa dating mayor. Inabot niya kay Mabel ang mga papeles. Nanginginig ang kamay ng dalaga habang binabasa ang pangalan ng mga pamilyang nakalista. Naandoon ang apelidong Iturralde, naandoon ang Pugeda, naandoon ang Abril, at sa dulo ng lumang pahina may pirma ng kanyang ata bilang isa sa mga kinatawan ng samahan. Si tatay, mahinang sabi ni Mabel. Oo, isa siya sa mga lumaban noon para hindi maagaw ang lupa. Kaya nung namatay siya, maraming natakot. Hindi man namin nasabi noon, Mabel,
Pero alam naming hindi simpleng aksidente ang nangyari. Parang may lamig na kamay na humawak sa puso ni Mabel. Ilang taon niyang naramdaman ang katotohanan iyon, pero iba pa rin kapag narinig mula sa ibang tao. Bakit po walang nagsalita? Tanong niya, hindi galit ang tinig, kundi sugatan. Napaluha si Maestra Gregoria. Dahil duwag kami. Dahil may pamilya rin kaming pinoprotektahan. At dahil noong mga panahong iyon, hawak na ni Severino ang maraming tao sa barangay. Umuwi si Mabel na bitbit ang mga kopya ng mga papeles. Pagdating niya, maingat itong binasa ni Don Leo. Kahit nang hihina pa, kitang-kita ang pagkabigla sa mukha niya. Kung totoo ang mga dokumentong ito, hindi pwedeng basta palayasin ng mga residente. At kung may gumamit ng pangalan ng kumpanyaso para pilitin silang pumirma, malinaw na may pandaraya. Pero hindi pa sapat iyan, di ba? Hindi pa. Sagot ni Don Leo. Kailangan natin ng kasalukuyang ebidensya. Kopya lang pinapapirma, pangalan ng mga tumanggap ng pera, saksi sa pananambang, at kung maaari, direktang koneksyon kay Romualdo. Nang hapong iyon, dumating si Nenita Bawalan sa karinderya ni Aling Luningning. Hindi siya agad pumasok sa bahay ni Mabel dahil alam niyang may mga matang nagmamasid. Umorder siya ng kape pero halos hindi niya ito ininom. Napansin ni Luningning ang panginginig ng kamay niya. "Nenita," mahinang sabi ni Luningning habang nagpapanggap na nagpupunas ng mesa. "May problema ka ba?" Tumingin sa paligid si Nenita. "Kailangan kong makausap si Mabel pero hindi dito." Makalipas ang isang oras, sa likod ng karinderya, nagtagpo sina Nenita at Mabel. May iniabot ang clerk na nakabalot sa lumang dyaryo. Kopya yan ng relocation agreement at may iba pa. May listahan ng mga pamilyang pinapapirmahan, pati amount na ilalagay daw bilang assistance. Pero Mabel, hindi umaabot sa tao ang halagang nakasulat sa dokumento. May ibang kumukuha. Binuksan ni Mabel ang papel. Nakita niya ang logo ng Arandia Holdings pero napansin ni Don Leo kalaunan na mali ang format ng dokumento. Mali ang seal, mali ang pirma. Peke. "Nenita," tanong ni Mabel, "bakit mo ito ibinigay sa akin?" Napaluha ang babae. "Kasi hindi ko na kaya. Narinig ko si Kapitan Severino kahapon. May sinabi siyang hindi dapat makaabot sa baryo ang taga Maynila. Tapos ngayong araw, may balitang may lalaking hinahanap. Alam kong may masama silang ginawa." Hindi sinabi ni Mabel na nasa bahay nila ang lalaking iyon, pero hinawakan niya ang kamay ni Nenita. "Salamat, pero mag-ingat ka kapag nalaman nilang ikaw ang nagbigay nito." "Alam ko, kaya kailangan ninyong bilisan." Habang lumalalim ang gabi, mas dumami ang piraso ng palaisipan. Kinabukasan, si Mang Uldarico pa man naman ang lumapit kay Nanding sa pantalan. Isa siyang matandang karpintero na may malabong mata pero malinaw pa rin ang alaala. "Nanding," sabi nito, "narinig kong may naghahanap sa lalaking na aksidente raw. Hindi aksidente iyon." Tumingin si Nanding. "May nakita kayo?" "Kung hindi ako sigurado, hindi ako magsasalita. Pero huwag mong ipagsasabi na ako ang nagsabi. May apo akong nag-aaral pa." Dinala ni Nanding ang balita kina Mabel at Don Leo. Isa pang saksi, isa pang patunay na hindi basta hold up ang nangyari. Ngunit habang lumalakas ang kanilang hawak na ebidensya, lumalakas din ang panganib. Isang hapon, pag-uwi ni Mabel mula sa ilog, nakita niyang nakakalat sa putik ang mga nilabhan niyang damit. Ang mga damit na dapat niyang ihatid sa customer ay tinapakan, pinunit ang ilan at binuhusan ng maruming tubig. Ang sampayan nila ay sinira. Ang batya niya ay may lamat. Napahunto siya sa gitna ng bakuran. Sa pinto, nakatayo si Aling Veneranda, nanginginig at umiiyak. "May dumating na 2 lalaki. Hinahanap si Mang Leo. Sinabi kong natutulog. Sabi nila, kapag nagtago daw tayo ng taong hindi dapat itago, baka pati bahay natin mawala." Nagdilim ang paningin ni Mabel.
Sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman niya. Galit. Hindi galit na padalos-dalos, kundi galit ng taong matagal nang tinatapakan. Lumabas si Don Leo mula sa loob, nakasandal sa dingding. Kasalanan ko ito. Kailangan ko nang umalis. No. Tinugas ni Mabel. Nagulat siya sa sariling tinig. Maging si Nanding ay napatingin. Hindi kayo aalis na parang talunan. Hindi nila sisirain ang bahay namin, tatakutin ang nanay ko, at tapos mananalo sila dahil takot tayo. Mabel, mahinang sabi ni Aling Veneranda. Anak, lumapit si Mabel sa ina. Nay, ilang taon tayong natahimik dahil sa nangyari kay tatay. Ilang taon tayong nagkunwari na hindi natin alam kung sino ang may kagawaan. Pero ngayon, may pagkakataon tayong pigilang sila. Hindi ko sasayangin iyon. Sa gabing iyon, habang inaayos ni Nanding ang sirang sampayan at tinutulungan ni Oreo na linisin ang putik sa mga damit, naupo si Don Leo sa mesa at inilatag ang mga dokumento. Kasama roon ang lumang record mula kay Maestra Gregoria, ang Peking Relocation Agreement mula kay Nenita, ang salaysay ni Mang Uldarico at ang alaala ni Mabel tungkol sa pulang van at putik sa gulong. Ngulit, may kulang pa rin. Romualdo, sabi ni Don Leo habang nakatitig sa papel. Kailangan kong mapatunayan na siya ang nag-utos. Kapag ang nahuli lang natin ay sina Severino at Berto, pwede pa ring makalusot ang nasa taas. Paano natin kukunin yon? Tanong ni Mabel. Hindi agad sumagot si Don Leo. Pagkatapos, naalala niya si Paulina Mirasol, ang kanyang sekretarya sa Maynila. Kung may taong maaring mapansin ang kakaibang galaw sa kumpanya, iyon ay Paulina. Ngulit kailangan nilang maiparating ang mensahe ng hindi nahamdal ang kanyang lokasyon. May public computer shop ba rito? Tanong niya, meron, sagot ni Oreo. Yung Kimong Timyong, pero mabagal. Minsan mas mabilis pa kalapati. Pwede na, sabi ni Don Leo. Kailangan ko magpadala ng mensahe gamit ang lumang email account na hindi alam ni Romualdo. Pero hindi ako ang pupunta. Mapapansin nila ako. Ako ang pupunta, sabi ni Mabel. Mabel, delikado, tutol ni Nanding. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Kinabukasan, nagtungo si Mabel sa computer shop kunwari ay magpapaprint ng listahan ng labada. Nakasuot siya ng lumang bestida, may bitbit na supot ng damit at pilit na kumikilos na parang ordinaryong araw lamang iyon. Sa loob, may 3 estudyanteng naglalaro, isang matandang nanonood ng balita at si Mang Timyong na inaantok sa tabi ng electric fan. Umupo si Mabel sa pinakadulong computer. Binuksan niya ang email address na idinikta ni Don Leo at maingat na tinipa ang mensahe para kay Paulina. Buhay ako, huwag tatawag, suriin ang board resolution, hanapin ang dokumentong nagpapalit ng pansamantalang pamamahala kay Romualdo, ipadala ang kopya sa lumang account, mag-ingat. Nanginginig ang kamay ni Mabel nang pindutin niya ang send. Pagkatapos ay agad niyang binura ang browsing history gaya ng itinuro ni Don Leo. Paglabas niya ng shop, nakita niya sa kabilang kalsada si Berto Laganap. Nakatingin ito sa kanya. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagpakitang takot. Naglakad siya ng normal, hawak ang supot ng damit habang ang puso niya ay parang gustong kumawala sa dibdib. Pag-uwi niya, hinihintay siya ni Don Leo, Nanding at Aling Veneranda. Wala pa silang sagot mula kay Paulina. Lumipas ang isang araw, sumunod ang isa pa. Bawat tunog ng motor sa labas ay nagpapakaba sa kanila. Bawat taong dumadaan ay parang may dalang panganib. Sa ikatlong gabi, bumalik si Mabel sa computer shop. Doon niya nakita ang sagot ni Paulina. May attachment. Nang mabuksan niya, parang tumigil ang oras. Isang board resolution ang lumabas sa screen. Nakasaad doon na kapag hindi nagpakita o hindi makontak si Don Leovildo Arandia sa loob ng itinakdang panahon, pansamantalang hahawak si Romualdo Arandia sa buong operasyon ng kumpanya. May pirma ng ilang board members, may legal note mula kay Attorney Crispin Valderrama, at sa hiwalay na mensahe ni Paulina, nakasulat ang isang mas nakakakilabot na detalye. Sir, may draft na press statement si Romualdo. Iaanunsyo niyang nawawala kayo dahil sa personal na problema at kailangan niyang humawak sa kumpanya para hindi bumagsak ang operasyon.
May nakita rin akong payment trail papunta sa isang kontraktor na konektado sa San Lirio. Umuwi si Mabel na halos hindi maramdaman ang paa. Pagdating niya, inilapag niya sa mesa ang printed copy. Binasa ito ni Don Leo. Habang tumatagal, mas tumitigas ang panga niya. Pinsan ko nga mahinang sabi niya. Hindi lang lupa ang gusto niya ang buong kumpanya. Tahimik ang lahat. Si Aling Veneranda ang unang nagsalita. Kung ganun anak, hindi lang pala baryo natin ang iniligtas mo noong nakita mo siya sa tulay. Tumingin si Mabel kay Don Leo. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang mayamang negosyante kundi isang taong ipinagkakanulo ng sariling dugo. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Mabel. Huminga ng malalim si Don Leo. Hindi pa ako lalantad bukas. Kailangan muna nating tipunin ng mga saksi, protektahan ng mga dokumento at hanapin ng ledger ng pera. Kapag humarap ako sa kanila, dapat hindi na nila maikakaila. Ledger? Tanong ni Nanding. Kung may suhol, may tala. Kung may kontraktor, may bayad. Kung may bayad, may dinaan ng kamay. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang ulan. Tinamaan nito ang yero ng bahay ni Mabel. Malakas, tuloy-tuloy, parang palakpak ng langit sa gitna ng kanilang takot. Pinagmasdan ni Mabel ang mga papel sa mesa. Dati, ang hawak niya araw-araw ay basang damit, sabon at batya. Mayon, hawak niya ang mga dokumentong maaaring magpabagsak sa mga taong matagal nang nagpapahirap sa San Lirio. Hindi niya ihiniling ang ganitong buhay. Hindi niya ihiniling na mapasama sa laban ng milyonaryo, korap na kapitan at gahaman na negosyante. Ang gusto lang niya noon ay gumaling ang kanyang ina at mabayaran ang utang sa tindahan. Pero may mga sandaling ang ordinaryong tao ay tinatawag ng panahon para tumayo. At sa gabing iyon, habang ang ulan ay bumabagsak sa bubong ng kanilang marupok na bahay, tahimik na ipinangako ni Mabel sa sarili niya na hindi na siya uurong. Hindi para sa pera, hindi para sa pangalan, kundi para sa ama niyang hindi nabigyan ng hustisya, sa inang matagal nang natatakot, at sa buong San Lirio na ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat pagpapatuloy ng kwentong ito, sana ay maalala natin na hindi lahat ng mahirap ay mahina. At hindi lahat ng tahimik ay walang alam. Minsan, ang taong sanay yumuko habang naglalaba sa ilog ang siya palang kayang tumayo sa harap ng buong bayan kapag ang katotohanan na ang ipinaglalaban. Kinabukasan matapos ang gabing bumuhos ang malakas na ulan sa bubong ng maliit na bahay ni Mabel, tila mas mabigat ang hangin sa San Lirio. Ang putik sa daan ay kumapit sa mga tsinelas ng mga tao. Ang ilog ay tumaas ng kaunti. At ang mga kapitbahay ay maagang lumabas upang tingnan kung may nasirang bubong o natumbang kahoy. Ngulit para kay Mabel, hindi na ordinaryong umaga ang araw na iyon. Sa mesa nila, nakatago sa ilalim ng lumang mantel ang mga kopya ng dokumentong nakuha nila. Ang lumang record mula kay Maestra Gregoria, ang pekeng relocation agreement mula kay Nenita, ang salaysay ni Mang Uldarico, at ang board resolution na lihim na ipinadala ni Paulina Mirasol mula Maynila. Sa tabi nito ay ang maliit na papel na sinulatan ni Don Leo ng mga susunod nilang hakbang. Hindi na sapat ang magtago, kailangan na nilang gumalaw. Nakaupo si Don Leo sa gilid ng papag. Mas maayos na ang tindig kaysa noong unang araw na dinala siya sa bahay. May mga pasa pa rin sa mukha. Ngunit ang dating panghihina sa katawan niya ay napalitan na ng matibay na determinasyon. Sa harap niya, nakaupo si Mabel, si Nanding, si Aling Lulingning, si Oreo at si Aling Veneranda na pilit nakikinig kahit may ubo pa rin. Kailangan natin ng testimonya, sabi ni Don Leo. Hindi lang dokumento, kailangan marinig ang boses ng mga taong tinakot, pinapirma o linoko. Pero sino ang magsasalita? Tanong ni Nanding. Takot ang mga tao kay Kapitan Severino. Hawak ang ayuda, barangay clearance, pati rekomendasyon sa trabaho. Dahan-dahang tumingin si Don Leo kay Mabel. Kaya ikaw ang kailangang kausapin sa kanila. Napakurikpak si Mabel. Ako? Oo,
Ikaw ang kailangan nila. Ikaw ang nakikita nilang kasama nila sa hirap. Kapag ako ang lumapit, milyonaryo ang makikita nila. Baka isipin nilang ginagamit ko lang sila. Pero kapag ikaw ang lumapit, makikita nilang isa sila sa iyo. Saglit na natahimik si Mabel. Buong buhay niya sanay siyang marinig ang pangalan niya kapag may magpapalaba, kapag may magpapasingil, kapag may uutusan. Hindi siya sanay na may umaasa sa kanya para mamuno. Hindi ako abogado, sabi niya. Hindi mo kailangang maging abogado para magsimula. Kailangan mo lang makinig, magtala, at alamin kung sino ang handang magsabi ng totoo. Mula sa sulok, nagsalita si Aling Veneranda. Anak, marunong kang makinig. Yon ang dahilan kung bakit pinagtitiwalaan ka ng tao. Napatingin si Mabel sa ina. Noon ang ganitong salita ay parang maliit na liwanag lamang sa gitna ng madilim nilang buhay. Pero ngayon, parang binibigyan siya nito ng lakas na hindi niya alam na meron siya. Kaya nagsimula si Mabel sa pinakamalapit. Pinuntahan niya si Aling Cedes, biyudang may 3 apo na napilitang pumirma sa papel ni Kapitan dahil sinasabing hindi na makakatanggap ng bigas kapag tumanggi. Sa una, ayaw nitong magsalita. Nakaupo ito sa bangko sa harap ng bahay, pinipisil ang laylayan ng duster. Mabel, huwag mo na akong idamay, pakiusap nito. Matanda na ako, wala na akong lakas makipaglaban. Hindi ko po kayo pipilitin, mahinang sabi ni Mabel. Pero kung hindi natin sasabihin ang totoo, pati mga apo ninyo baka mawalan ng tirahan. Napatingin si Aling Cedes sa loob ng bahay kung saan naglalaro ang 2 batang walang kamalay-malay. Doon lumambot ang mukha niya. Ang sabi nila, Mahinang kwento niya. Kapag pumirma raw ako, may matatanggap akong 30,000. Pero ang inabot lang sa akin, 2,000 at 1 sakong bigas. Pinapirma pa ako sa papel na hindi ko nabasa. Isinulat ni Mabel ang lahat. Sumunod niyang kinausap si Mang Roberto, dating tricycle driver na nawalan ng hanap buhay matapos kumpiskahin ng barangay ang kanyang prangkisa dahil tumanggi itong pumirma. Kinausap niya rin si Dalena, batang ina, na pinagbantaang aalisan ng slot sa daycare ang anak kung magsasalita laban kay Severino. Isa-isa, dahan-dahan, may mga boses na naglakas loob. Hindi ito madali. May ilan na pinagsaraduhan siya ng pinto. May ilang nagsabing, Mabel, mabait ka, pero huwag kang magpakamatay sa laban na hindi natin kaya. May iba namang umiwas ng tingin dahil may utang pa sa barangay. Pero hindi nagalit si Mabel. Alam niyang ang takot ay hindi laging kaduwagan. Minsan, ang takot ay bunga ng mahabang panahong walang tumulong. Habang nangangalap si Mabel ng testimonya, mas lumalakas ang hinala ni Kapitan Severino. Sa barangay hall, palakad-lakad siya habang kausap si Major Urbano Sikat, ang hepe ng pulis sa bayan. Nasa mesa nila ang kape, sigarilyo at ilang folder na may pangalan ng mga residente ayaw pumirma. May gumagalaw sa likod natin, sabi ni Severino. Hindi na normal ang kilos ng mga tao. Si Mabel, yung labandera, kung saan-saan pumupunta. Napangisi si Major Urbano. Malaki ang tiyan, makapal ang bigote at may boses na parang laging nananakot kahit simpleng salita lang. Labandera lang yon. Labandera na nakahanap ng lalaki hinahanap natin. Sagot ni Severino. Natigil si Major Urbano. Sigurado ka bang buhay pa siya? Hindi ako sigurado. Pero may tinatagong lalaki sa bahay nila. Mang Lilio raw. Kamag-anak daw. Kung siya yun, bakit hindi pa lumalabas? Dahil naghahanap ng ebidensya. Malamig na sabi ni Severino. Kaya kailangan nating unahan. Nang hapong iyon, dumating ang 2 barangay tanod sa bahay ni Mabel. Wala si Don Leo sa sala. Itinago ni Nanding sa likod ng bahay, sa maliit na bodega ng sirang lambat. Aling Veneranda ang unang humarap, ngulit nang makita ni Mabel ang mga lalaki, siya na ang lumabas. Ano pong kailangan ninyo? Tanong niya. Inspeksyon. May report na may taong may sakit dito na hindi taga-baryo. Bawal na po bang mag-alaga ng kamag-anak? Hindi. Pero utos ni Kapitan, kailangang mairehistro. Ngumiti ng bahagya si Mabel, kahit nanlalamig ang palad niya. Kung health record po ang hanap ninyo,
Sa health center kayo magtanong. Kung chismis ang dala ninyo, pasensya na po, marami pa akong lalabahan. Nagkatinginan ng dalawang tanod. Hindi sanay ang mga ito na sumagot si Mabel ng ganon. Bago pa sila makapagpilit, lumabas si Aling Luningning mula sa kabilang bahay dala ang sandok. Ano ba ang ingay dito? Kung may hinahanap kayo, hanapin ninyo yung mga ninakaw na pondo sa barangay. Baka mas kailangan nyo ng tao. May ilang kapitbahay na napalabas at napatingin. Dahil ayaw ng eskandalo, umalis ang mga tanod na may masamang tingin. Ngulit hindi doon natapos ang pananakot. Kinagabihan, biglang lumala ang paghinga ni Aling Veneranda. Nagsimula ito sa matinding ubo. Kasunod ang paninikip ng dibdib. Namutla si Mabel habang hawak ang kamay ng ina. Nay, huminga kayo. Dahan-dahan lang po. Tinulungan ni Nanding na dalhin si Aling Veneranda sa health center. Si Oreo ang tumakbo kay Aling Luningning para humiram ng pera. Sa health center, sinabi ng doktor, si Dr. Anselmo Toralba, na kailangan ng mas maayos na pagsusuri at oxygen support sa bayan. Mabel, sabi ng doktor, hindi na pwedeng puro gamot lang. Kailangan niyang makonfine kahit ilang araw. Naupo si Mabel sa upuan sa labas ng klinik. Alam niyang wala silang sapat na pera. Ang kinikita niya sa paglalaba ay halos sakto lang sa pagkain at gamot. Kinagabihan, habang nakatingin siya sa ina sa loob ng maliit na ward, dumating si Kapitan Severino. Nakasuot ito ng malinis na polo, may dalang sobre at may mukha ng taong kunwari ay naaawa. Mabel, malumanay ni sabi, nababalitaan kong may sakit ang nanay mo. Hindi sumagot si Mabel. Inilapag ni Severino ang sobre sa tabi niya. May pera riyan, sapat para mailipat siya sa pribadong ospital. Ayokong makita ang kababayan kong nahihirapan. Timignin si Mabel sa sobre, pagkatapos sa kanya. Ano ang kapalit? Napangiti si Severino. Matalino ka talaga. Simple lang. Tumigil ka sa pag-iikot. Tumigil mo ang pangukolekta ng kwento at kung may tinatago kang tao, paalisin mo. Hindi mo laban ito. Bago makasagot si Mabel, narinig nila ang mahinang boses ni Aling Veneranda mula sa loob. Mabel, Pakiusap ni Mabel, pero pinisil ng ina ang kamay niya. Mas gugustuhin kong gumaling ng mahirap kaysa mabuhay dahil sa perang galing sa kasamaan. Napahiya si Severino. Sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay pilit na nangumiti. Matigas ang ulo ninyo. Sana hindi ninyo pagsisihan. Pagkaalis niya, doon lang tuluyang umiyak si Mabel. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil alam niyang ang ina niyang halos wala ng lakas ay siya pang nagbigay sa kanya ng pinakamatibay na dahilan para magpatuloy. Kinabukasan, may isang taong hindi inaasahan ang lumapit kay Mabel, si Belinda Castañeda. Nakatayo ito sa likod ng karinderya ni Aling Luningning. Wala ang karaniwang yabang sa muka, hindi plansyado ang suot nito, namumugto ang mata at halatang ilang gabi nang hindi nakakatulog. Mabel, mahina nitong sabi, pwede ba kitang makausap? Napatingin si Mabel sa kanya. Kung tungkol ito sa dati mong pangmamaliit sa akin, wala akong oras makipagtalo. Hindi, napalunok si Belinda. Tungkol ito sa tatay ko at kay Kapitan. Dinala siya ni Mabel sa likod ng bahay, kung saan naroon sina Don Leo at Nanding. Nang makita ni Belinda si Don Leo, napaatras ito. Kayo, bulong niya. Kayo yung nawawala. Hindi na mahalaga kung sino ako sa ngayon. Sabi ni Don Leo. Ano ang alam mo? Nanginginig ang kamay ni Belinda nang ilabas niya ang maliit na susi mula sa bulsa. May cabinet sa laundry shop namin. Akala ko resibo lang ng negosyo. Pero ilang gabi kong naririnig si Papa na may kausap sa telepono. May mga perang dumadaan sa shop. Hindi galing sa laba. May ledger siya. Nandoon ang pangalan ng kontraktor, si Kapitan Severino, Major Urbano, at isang abogado, Crispin Valderrama. Nagkatinginan sina Mabel at Don Leo. Iyan ang kulang. Mahinang sabi ni Don Leo. Bakit mo ito ibinibigay? Tanong ni Mabel kay Belinda. Matagal mo akong minamaliit. Bakit ngayon? Napaluha si Belinda. Dahil akala ko dati, ang kahirapan ninyo ang dahilan kung bakit kayo kawawa. Hindi ko alam na ginagamit ng mga taong tulad namin ang pera para lalo kayong durugin. Narinig ko si Papa kagabi. Kapag lumaki ang gulo, may isang bahay sa tabing ilog na susunugin para matakot ang iba. Hindi ko alam kung bahay ninyo iyon.
pero hindi ko kayang manahimik. Hindi agad nagsalita si Mabel. Maraming taon ng insulto ang bumalik sa isip niya. Ang pagtawag ni Belinda sa kanya na mabahong labandera, ang pagpapahiya niya sa kanya sa harap ng customer, at ang pag-aagaw sa mga nagpapalaba. Ngunit sa harap niya ngayon ay hindi ang mayabang na anak mayaman, kundi isang babaeng takot na takot sa kasalanan ng sariing pamilya. Hindi ibig sabihin nito okay na ang lahat, sabi ni Mabel. Tumanggo si Belinda habang umiiyak. Alam ko, pero kung totoo ang sinasabi mo, tulungan mo kaming kunin ang ledger. Nang sumunod na gabi, isinagawa nila ang plano. Hindi ito marahis, hindi pa dalos-dalos. Si Belinda ang papasok sa laundry shop gamit ang susi. Si Nanding ang magbabantay sa labas. Si Mabel ang kukuha ng litrato ng bawat pahina gamit ang lumang cellphone ni Aling Luningning. Si Oreo naman, kahit pinagbawalan, ay nagpilit na magbantay sa kanto. Ako ang pinakamabilis tumakbo, pagmamalaki ni Oreo. Kapag may dumating, sisigaw ako ng may ahas. Walang maniniwala sa ahas sa gitna ng kalsada. Di, may multo. Sa kabila ng kaba, napangiti si Mabel. Nakuha nila ang ledger. Nandoon ang petsa, halaga, pangalan at palitan ng pera. May entry pa na tumutugma sa araw bago ang panambang kay Don Leo. Sa isang pahina, may initials na RA at CV na may malaking halaga nakalagay sa tabi ng San Lirio Clearance. Pagkakita ni Don Leo sa ledger, tumahimik siya ng matagal. Romualdo Arandia, Crispin Valderrama. Sabi niya, ito na yun. Ngunit kailangan pa rin nilang ilabas ang katotohanan sa tamang lugar at tamang oras. Dumating ang araw ng pulong bayan. Ipinatawag ni Kapitan Severino ang mga residente sa covered court upang pirmahan ang tinatawag niyang Final Relocation Agreement. Nasa harap siya kasama si Major Urbano, ilang tanod at mga tauhan ng kontraktor. May mikropono, may mesa, may tarpaulin na nagsasabing kaunlaran para sa San Lirio. Sa gilid, nakatayo si Attorney Crispin Valderrama, naka-Amerikana kahit mainit. May daladalang folder at peking ngiti. Punong-puno ang covered court. Nandoon si Maestra Gregoria, Mang Uldarico, Ninita, Aling Cedes, Mang Ruperto, Dalena, Aling Luningning, Nanding, Oreo at marami pang residente. Tahimik sila, pero iba ang katahimikan ngayon. Hindi na ito katahimikan ng pagsuko. Katahimikan ito bago ang pagputok ng katotohanan. Tumayo si Severino sa harap. Mga kababayan, malakas niyang sabi, ito na ang simula ng pag-unlad. Ang Arandia Holdings ay handang tumulong sa atin. Kaya kung gusto niyong makatanggap ng benepisyo, pumirma na kayo ngayon. May ilang tauhan na nagsimulang mamigay ng papel. Biglang tumayo si Mabel. Bago po kami pumirma. Sabi niya, pwede po bang basahin muna sa lahat ang laman ng dokumento? Napatingin ang lahat sa kanya. Umigting ang panga ni Severino. Mabel, hindi ito palengke. May proseso tayo. Tama po, sagot ni Mabel. Kaya gusto naming malaman kung bakit peke ang prosesong ito. Nagbubulungan ng mga tao. Anong pinagsasasabi mo? Singhal ni Major Urbano. Lumapit si Mabel sa gitna. Naninginig ang tuhod niya pero hindi niya iyon ipinakita. Inilabas niya ang kopya ng lumang record mula kay Maestra Gregoria, ang peking agreement mula kay Ninita, ang testimonya ng mga residente at ang litrato ng ledger mula sa laundry shop. Ang lupang ito ay matagal nang kinikilalang komunidad ng mga residenteng narito. May lumang record, may mga saksi, at ang dokumentong pinapapirmahan ninyo ay hindi galing sa tunay na opisina ng Arandia Holdings. Peke ang seal, peke ang pirma, at ang perang dapat sana ay para sa tao dumaan sa bulsa ng mga nandito. Nagtangkang lumapit ang isang tanod pero hinarang siya ni Nanding. Subukan mo, malamig niyang sabi. Tumaas ang boses ni Severino. Mga kasinungalingan yan. Sino ka ba para akusahan kami? Labandera ka lang. Sandaling nanahimik ang buong covered court. Dahan-dahang huminga si Mabel. Pagkatapos tumingin siya sa lahat. Opo, labandera ako. Kaya alam ko kung paano kuskusin ang dumi hanggang lumitaw ang tunay na kulay. May mga napasinghap, may ilang pumalakpak ng mahina.
At sa sandaling iyon, mula sa likod ng covered court, lumakad papasok si Don Leovigildo Arandia. Walang magarang suot, wala siyang bodyguard, may bakas pa ng pasa sa mukha. Pero nang makita siya ni Attorney Crispin, namutla ito. Si Severino naman ay parang natuyuan ng dugo. Hindi peke ang sinasabi niya. Malinaw na sabi ni Don Leo, "Ako si Leovigildo Arandia at hindi ako nagbigay ng pahintulot para sa dokumentong iyan." Nagkagulo ang mga tao. May sumigaw, may napaatras. Si Major Urbano ay nagtangkang magbigay ng utos pero nakita niyang maraming residenteng nakatayo na ngayon, hawak ang sarili nilang kopya ng salaysay. Lumapit si Don Leo sa mikropono. "Noong nakaraang mga araw, may nagtangkang pumatay sa akin. Itinali ako sa ilalim ng tulay upang hindi ko makita ang ginagawa nila sa San Lirio. Ang babaeng tinawag ninyong labandera ang nagligtas sa akin at siya rin ang tumulong magbukas ng katotohanan ito." Nakita ni Mabel si Aling Veneranda sa gilid ng court, nakaupo sa wheelchair na hiniram ni Dr. Anselmo, luhaan ngunit nakangiti. Ang Oreo ay katabi nito, taas noo parang siya mismo ang nanalo. Nagtangkang umatras si Attorney Crispin, ngunit hinarang siya ni Belinda. "Hindi ka aalis," sabi nito, nanginginig man ang boses. Sa labas ng covered court, dumating ang mga pulis mula sa provincial office, hindi mula sa istasyon ni Major Urbano. Sila ang tinuwagan ni Paulina Mirasol matapos matanggap ang kumpletong kopya ng ebidensya mula kay Don Leo sa lihim na paraan. Kasama nila ang mga imbestigador na may hawak na warrant laban kina Severino, Major Urbano, Berto Laganap at Attorney Crispin Valderrama. "Kapitan Severino Dacomos, inaaresto ka na may kunignay sa kasong extortion, falsification of documents, grave coercion at conspiracy sa pananambang kay Don Leovigildo Arandia." "Hindi niyo ako pwedeng arestuhin," sigaw ni Severino. "Hindi ka hari," sagot ni Maestra Gregoria mula sa hanay ng mga residente. "At hindi na kami takot." Si Major Urbano ay sumubok na kumawala, ngunit agad siyang pinigilan. Si Berto, na nagtatago sa gilid, ay nahuli rin matapos ituro ni Mang Uldarico at Inigo Salcedo na sa wakas ay lumantad bilang saksi. Naninginig si Inigo habang nagsasalita, pero sinabi niya ang buong katotohanan. Kung paano sila inutusan, kung paano kinuha ang folder, at kung paanong si Berto ang nagtali kay Don Leo sa ilalim ng tulay. Ngulit sa gitna ng lahat, may isang balitang dumating kay Paulina. Tumawag siya sa lihim na numero ni Don Leo na dala ng provincial investigator. "Sir," sabi ni Paulina sa kabilang linya, "nakatakas si Romualdo. Umalis siya sa opisina bago dumating ang mga otoridad, pero naiwan niya ang ilang bank record. May sapat na tayong hawak para habulin siya." Tumingin si Don Leo kay Mabel. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang mga tauhan sa San Lirio ay bumagsak na, pero ang utak na likod nito ay tumatakbo pa rin. Mulit sa araw na iyon, may malaking bagay nang nababago. Sa kauna-unahang beses, ang mga tao ng San Lirio ay hindi umuwi ng nakayuko. Hindi sila pumirma sa peking papel, hindi sila pinaalis sa sarili nilang lupa, at hindi na nila tinawag si Mabel na simpleng labandera lamang. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, lumapit si Don Leo kay Mabel sa labas ng covered court. Nandun pa rin ang ingay ng mga tao, ang iyakan, ang yakapan, ang paghihingi ng tawad at ang pagkabigla sa lahat ng nabunyag. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka," sabi ni Don Leo. Pagod na pagod si Mabel, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang talunan. May putik pa ang laylayan niyang bestida niya, may bakas ng sabon sa kamay. Pero ang tindig niya ay matatag. "Hindi rin namin magagawa kung hindi ka namin nakita sa ilalim ng tulay," sagot niya. Napatingin sila pareho sa malayo, sa direksyon ng lumang tulay na naging simula ng lahat. Dati, iyon ang lugar ng takot. Ngayon,
Iyon ang paalala na kahit sa ilalim ng pinakadilim na bahagi ng bayan, may taong maaaring makakita sa iyo, magligtas sa iyo at magsimula ng laban na magpapalaya sa marami. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, sana ay maalala natin na ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang sigaw lamang, kundi sa tapang ng mga taong paulit-ulit na pinipiling lumaban kahit pagod na silang masaktan. Matapos ang araw ng pulong bayan, hindi agad naging tahimik ang Sanlirio. Hindi ibig sabihin na dahil naaresto na sina Kapitan Severino Dacumos, Major Urbano Sicat, Berto Laganap at Attorney Crispin Valderrama ay biglang nawala na ang takot sa puso ng mga tao. Sa loob ng maraming taon, nasanay ang mga taga-baryo na ang may kapangyarihan ay laging nakakalusot, ang mahirap ay laging natatakot, at ang katotohanan ay laging ibinubulbong lamang sa sulok. Ngunit sa araw na iyon, may unang bitak na ang pader ng takot. Pagkatapos ng gulo sa covered court, dinala sina Severino at Major Urbano sa provincial headquarters. Si Berto naman na dating matapang kapag may hawak na utos ay nakayuko habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Si Attorney Crispin naman ay paulit-ulit na nagsasabing isa lamang siyang abogado at walang kinalaman sa pananambang, ngulit nanginginig ang boses niya habang hawak ng imbestigador ang kopya ng ledger at peking dokumento. Sa gilid ng court ay nakaupo si Mabel sa bangko, hawak ng kanyang ina. Ang aling Veneranda ay pagod, namumutla, ngunit hindi nawawala ang maliit na ngiti sa labi. "Nay," mahinang sabi ni Mabel, "natakot po ako kanina." Hinaplos ni aling Veneranda ang kamay ng anak. "Alam ko, pero minsan anak, hindi naman nawawala ang takot. Natututo lang tayong huwag magpaalipin dito." Lumapit si Don Leo, dalang isang bote ng tubig at ilang gamot na ibinigay ni Dr. Anselmo. "Aling Veneranda," magalang niyang sabi, "ipapadala ko po kayo sa ospital sa syudad, hindi bilang utang na loob, hindi bilang limos, kundi kung hindi dahil sa lakas ninyo at sa anak ninyo, baka hindi na ako nakatayo rito ngayon." Napatingin si aling Veneranda sa kanya. "Don Leo, mahirap lang kami, hindi kami sanay sa malaking tulong." "Hindi po kayo humingi," sagot ni Don Leo, "kaya mas dapat kayong tulungan ng may respeto." Tahimik na napaluha si Mabel. Sa unang pagkakataon, hindi siya napahiya na tumanggap ng tulong dahil hindi ito ibinigay na parang tira-tira mula sa mayaman, ibinigay ito bilang pagkilala sa dignidad nila. Ngulit habang ang Sanlirio ay nag-uumpisang huminga, ang laban ay lumipat sa syudad. Si Romualdo Aranja, ang pinsan ni Don Leo, ay nakatakas bago pa makarating ang mga otoridad sa opisina ng Aranja Holdings. Ayon kay Paulina Mirasol, sekretary ni Don Leo, umalis ito dalang ilang folder at isang maliit na maleta. Ngunit sa pagmamadali, naiwan niya ang bank records, email printouts at draft ng press statement kung saan balak niyang ideklarang nawawala si Don Leo dahil unamo sa personal na problema. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta si Don Leo sa Maynila kasama ang provincial investigators. Hindi na siya ang sugatang lalaking itinago sa bahay ni Mabel. Maayos na ang suot niya, malinis ang mukha, ngulit kita pa rin ang bakas ng pasa sa gilid ng kanyang mata. Sa boardroom ng kumpanya, humarap siya sa mga direktor na minsang naniniwala sa kasinungalingan ni Romualdo. "Akala ninyo nawawala ako. Hindi ako nawala. Pinatahimik ako. At habang nakagapos ako sa ilalim ng tulay, ginagamit ang pangalan ng kumpanyang ito para takutin ang mahihirap." Walang nakapagsalita. Inilapag ni Paulina ang mga dokumento sa mesa, ang peking board resolution, ang bank transfer records, ang kopya ng ledger mula sa laundry shop ni Sulpicio Castañeda at ang salaysay ni Inigo Salcedo. Ilang board members ang namutla. Ang ilan ay umiwas ng tingin. Sa parehong araw, nahuli si Romualdo sa isang private resort sa Batangas. Akala niya ay makakalabas siya ng bansa gamit ang koneksyon ng kontraktor, ngulit hinarang siya bago pa man siya makasakay sa bangkang magdadala sana sa kanya sa mas malaking barko. Nang makita niya si Don Leo sa presinto, nawala ang yabang sa mukha niya. "Pinsan," sabi ni Romualdo, pilit pa rin kumakapit sa dating samahan. "Pwede pa nating ayusin ito. Pamilya tayo."
Matagal na tumingin si Don Leo sa kanya. Nung itinapon mo ako sa ilalim ng tulay, hindi mo na ako itinuring na pamilya. At noong ginamit mo ang pangalan ko para apihin ang mga taong walang laban, hindi lang ako ang tinalikuran mo. Tinalikuran mo ang lahat ng ipinundar ng ama natin at ng ama ko. Negosyo lang ito, singhal ni Romualdo pero basag na ang boses. Hindi, sagot ni Don Leo. Kasakiman ito. Nagsimula ang kaso. Hindi naging madali ang sumunod na 2 taon. Ang mga unang linggo ay puno ng investigasyon, affidavit, pagpunta sa korte at paulit-ulit na pagbalik sa masasakit na alaala. Si Mabel ay ilang beses na ibinatawag para magbigay ng salaysay. Nandoon siya nang tanungin kung paano niya nakita si Don Leo sa ilalim ng tulay, paano niya napansin ang pulang van, paano niya nakuha ang impormasyon mula kay Ninita at paano nila nalaman tungkol sa ledger. May mga pagkakataong nanginginig siya sa witness stand. Hindi dahil nagsisinungaling siya, kundi dahil nakaharap niya ang mga taong dati ay kinatatakutan ng buong baryo. Si Severino ay nakatitig sa kanya na parang gusto pa rin siyang sindakin. Si Mayor Urbano ay tila nang mamaliit kahit nakaposas. Si Attorney Crispin ay paulit-ulit na naghahanap ng butas sa mga sagot niya. Miss Uturalde, tanong ni Crispin noong isang pagdinig bago tuluyang matanggal sa sariling depensa dahil sa conflict sa kaso. Hindi ba't isa ka lamang labandera? Paano namin masisigurong naiintindihan mo ang bigat ng mga dokumentong sinasabi mong ebidensya? Saglit na natahimik ang korte. Tumingin si Mabel sa okom, pagkatapos ay kay Crispin. Opo, labandera ako. Pero hindi kailangang maging abogado ang isang tao para malaman na mali ang manakot, mali ang manakaw, at mali ang itali ang isang sugatang lalaki sa ilalim ng tulay para pagtakpan ang kasalanan. May mga napayuko sa loob ng courtroom. Si Don Leo na nakaupo sa likuran ay tahimik na napangiti. Sa loob ng panahong iyon, unti-unting gumaling si Aling Veneranda. Dinala siya sa ospital sa syudad, nasuri ng maayos at nabigyan ng tamang gamutan. Hindi naging madali ang paggaling niya, pero araw-araw ay lumalakas siya. Kapag dinadalawin siya ni Mabel, lagi nitong sinasabi, "Anak, huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Ipaglaban mo ang tama, pero huwag mong hayaang maging bato ang puso mo." Ang payong iyon ang naging gabay ni Mabel. Hindi siya naghinggit kay Belinda Castañeda. Sa katotohanan, nang nagsara pa man samantala ang laundry shop ng pamilya Castañeda dahil sa investigasyon sa perang dumaan doon, ang Belinda ang unang lumapit kay Mabel upang humingi ng trabaho sa simpleng kooperatibang binubuo ng mga kababaihan sa San Lirio. Alam kong wala akong karapatang humingi, pero gusto kong bumawi. Hindi para burahin ng ginawa ko, kundi para patunayan na hindi ko na uulitin. Matagal na tumingin si Mabel sa kanya. Naalala niya ang lahat ng pangmamaliit, lahat ng masasakit na salita, pero naalala rin niya ang susi na ibinigay ni Belinda, ang ledger na naging susi sa kaso at ang takot sa mukha nito nang piliin nitong kumampi sa tama laban sa sariling pamilya. Hindi kita maagad mapapatawad ng buo, pero pwede kang magsimula ulit. Hindi bilang amo, hindi bilang anak mayaman, bilang kasama. Mula noon, natutong magtupi ng damit, maglista ng bayarin, at humingi ng paumanhin kapag nagkakamali. Hindi iyon naging madali para sa kanya, pero iyon ang unang tunay na trabahong hindi siya nakatayo sa ibabaw ng iba. Samantala, si Don Leo ay tinupad ang pangako sa San Lirio. Ngunit hindi niya ito ginawa ng mag-isa o parang siya ang tagapagligtas. Bumuo siya ng council na binubuo ng mga residente mismo. Si Maestra Gregoria para sa edukasyon, si Nanding para sa kabuhayan ng mangingisda,
Si Aling Luningning para sa community kitchen, si Dr. Anselmo para sa health program, si Nenita para sa dokumentasyon, at si Mabel bilang kinatawan ng mga pamilyang matagal nang nakatira sa tabing lilo. Mabel, sabi ni Don Leo sa unang meeting nila, gusto kong ikaw ang mamuno sa pakikipag-usap sa mga residente. Ako na naman? Napatawa siyang mahina. Oo, dahil kapag ikaw ang nagsalita, alam nilang hindi sila ibebenta. Sa unang taon, inayos muna ang legal na karapatan ng mga residente. Hindi pinalaya sa mga pamilya. Sa halip, inayos ang tirahan nila sa pamamagitan ng maayos na pabahay sa mas ligtas na bahagi ng lupa, malayo sa bahang dulot ng pagtaas ng ilog. Ang mga dating barong-barong ay napalitan ng maliliit, ngunit matitibay na bahay na may maayos na bubong, palikuran at linya ng tubig. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga nagtalo tungkol sa listaan ng benepisyaryo. May mga pamilyang nagtampo dahil akala nila nauunahan sila. May ilang taong sinubukang mandaya sa dokumento, ngunit natuto na ang sanlirio. Hindi na sila basta sumusunod sa sabi-sabi. Nagpulong sila, nag-usap, nagtanong at natutong managot sa isa't isa. Sa ikalimang taon, itinayo ang Livelihood Center. May maliit na laundry cooperative kung saan si Mabel ang tumulong magdisenyo ng sistema, hindi para yumaman agad, kundi para magkaroon ng regular na kita ang mga babaeng dati ay tumatanggap lang ng paunti-unting laba. Si Belinda ang tumulong sa accounting, si Aling Luningning ang namahana sa kusina kung saan tinuturuan ng mga nanay gumawa ng pagkain na pwedeng ibenta. Si Nanding naman ay nanguna sa kooperatiba ng mangingisda at sa unang pagkakataon, hindi na sila kailangang magbenta sa mapagsamantalang middleman. Si Oreo, ang batang dating humihingi ng pandesal kay Mabel, ay pumasok na sa paaralan. Sa unang araw niya, suot niya ang unipormeng nilabhan at pinaplansya mismo ni Mabel. Lumapit siya kay Don Leo at seryosong nagtanong, "Sir, kapag nakapagtapos ako, pwede ba akong maging engineer ng tulay?" Napatawa si Don Leo, "Pwedeng-pwede." "Pero ayoko ng tulay na madaling masira," dagdag ni Oreo. "Gusto ko yung hindi nangiiwan ng tao sa ilalim." Natahimik ang mga matatanda sa paligid. Si Mabel ay napalingon sa lumang tulay na unti-unti nang binabaklas upang palitan ng bago. Ang lumang tulay ng Sanlirio ang naging saksi ng halos lahat. Sa pagdaan ng mga magsasaka, sa pagtakbo ng mga bata, sa panambang kay Don Leo at sa unang hakbang ni Mabel patungo sa laban. Ngunit ngayon, kailangan na nitong magpahinga. Nagdesisyon ng council na ang bagong tulay ay ipapangalan kay Celestino Iturralde, ama ni Mabel, bilang pagkilala sa lalaking unang lumaban sa karapatan ng komunidad kahit hindi nabigyan ng hustisya noong nabubuhay pa. Nang malaman iyon ni Mabel, hindi siya agad nakapagsalita. "Nay," bulong niya habang hawak ang papel ng resolusyon. "Pangalan ni tatay." Umiyak si Aling Veneranda. Hindi iyon iyak ng sakit. Iyon ay iyak ng taong matagal naghintay na may makaalala. Dumating ang araw ng pagbubukas ng bagong tulay. Maliwanag ang umaga. May banderitas sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang dating maputik na daan ay sementado na. Ang mga batang dating walang tsinelas ay nakasuot na ng uniforme, tumatakbo habang hawak ang maliit na bandila. Nandoon si Maestra Gregoria, nakaupo sa harap, may hawak na panyo. Nandoon si Nenita, mas mapayapa na ang mukha, at si Mang Olderico na nakasandal sa tungkod. Nandoon si Aling Cedes kasama ang mga apo, si Mang Ruperto na muli nang may hanap buhay, at si Dalena na hawak ang anak na ngayon ay regular nang pumapasok sa daycare. Si Don Leo ay nakatayo sa tabi ni Mabel, hindi sa harap bilang pangunahing bira, kundi kasama ng buong komunidad. Sa loob ng 2 taon, nagbago rin siya. Natutunan niyang ang pagtutulong ay hindi lamang pagpapagawa ng proyekto. Kailangan itong makinig, maghintay, magpaliwanag at tanggapin na ang mga taong tutulungan ay hindi tauhan, kundi katuwang. Bago putulin ang laso, hiniling ng mga tao na magsalita si Mabel. Ayaw niya sana. Ngulit nang makita niya ang mukha ng kanyang ina, ang ngiti ni Oreo, ang tahimik na suporta ni Don Leo at ang pangalan ng kanyang ama sa plaka ng tulay, humakbang siya sa mikropono. "Mga kababayan," simula niya,
nanginginig ng bahagya ang boses. Noong una, akala ko ang buhay ko ay hanggang ilog lang. Gumising ng maaga, maglaba, maningil, bumili ng gamot, at matulog ng pagod. Akala ko kapag mahirap ka, ang pangarap mo dapat maliit lang para hindi masyadong masakit kapag hindi natupad. Tahimik ang lahat. Pero natutunan ko na hindi pala maliit ang buhay ng mahirap. Maliit lang ang tingin ng iba sa atin. Ang totoo, tayo ang bumubuhay sa baryo. Tayo ang naglalaban ng damit, nagluluto ng pagkain, nangingisda sa ilog, nagtuturo sa bata, nag-aalaga sa may sakit, at nagtatayo ng tahanan kahit pinagkakaitang tayo ng karapatan. Nagpahid si Aling Luningning ng luha gamit ang apron. Ang tulay na ito, patuloy ni Mabel, hindi lang simento at bakal. Paalala ito na may mga taong minsang itinapon sa dilim, pero may ibang taong hindi natakot bumaba para tumulong. Paalala ito na ang katotohanan, kahit itali, kahit takutin, kahit ibaon sa putik, lalabas pa rin kapag may sapat na tapang ang mga ordinaryong tao. Tumingin siya sa pangalan ng kanyang ama. Para ito kay tatay. Para sa mga nanahimik noon dahil natakot. Para sa mga nagsalita ngayon kahit nanginginig. At para sa mga batang tatawid dito na sana ay hindi na kailangang matakot sa mga taong dapat sana'y naglilingkod sa kanila. Pumalakpak ang mga tao. Hindi maingay sa simula, ngunit lumakas ng lumakas hanggang mapuno ang buong paligid ng tunog ng pag-asa. Pagkatapos ng seremonya, si Mabel at Don Leo ang magkasabay na unang tumawid sa bagong tulay, kasama si Aling Veneranda, Oryo, Nanding, Luningning, Belinda at ang mga residente ng San Lirio. Walang nagmamadali. Bawat hakbang ay parang pag-iwan sa lumang takot at pagtanggap sa bagong buhay. Sa gitna ng tumingin siya sa pangalan ng kanyang ama. Para ito kay tatay. Para sa mga nanahimik noon dahil natakot. Para sa mga nagsalita ngayon kahit nanginginig. At para sa mga batang tatawid dito na sana ay hindi na kailangang matakot sa mga taong dapat sana'y naglilingkod sa kanila. Pumalakpak ang mga tao. Hindi maingay sa simula, ngunit lumakas ng lumakas hanggang mapuno ang buong paligid ng tunog ng pag-asa. Pagkatapos ng seremonya, si Mabel at Don Leo ang magkasabay na unang tumawid sa bagong tulay, kasama si Aling Veneranda, Oryo, Nanding, Luningning, Belinda at ang mga residente ng San Lirio. Walang nagmamadali. Bawat hakbang ay parang pag-iwan sa lumang takot at pagtanggap sa bagong buhay. Sa gitna ng tulay, huminto si Mabel. Tumingin siya sa ilog sa ibaba. Iyon pa rin ang ilog na saksi ng kanyang pagod, luha, gutom at pangarap. Pero iba na siya ngayon. Hindi dahil yumaman siya bigla, hindi dahil may makapangyarihang lalaki sa tabi niya, kundi dahil natutunan niyang may halaga ang boses niya. Lumapit si Don Leo. "Anong iniisip mo?" tanong niya. Ngumiti si Mabel. "Iniisip ko kung gaanong kalayo ang narating ng isang batya ng labada." Napatawa ng mahina si Don Leo. "Mas malayo pa ang mararating mo." Hindi nila minadali ang anumang namamagitan sa kanila. Sa paglipas ng panahon, naging mas malalim ang kanilang pagkakaibigan, respeto at tiwala. Si Don Leo ay hindi naging prinsipe sa kwentong biglang mag-aahon kay Mabel. At si Mabel ay hindi naging babaeng nasilaw sa yaman. Naging magkaagapay sila sa mga proyektong nagbigay ng trabaho, edukasyon at pag-asa sa San Lirio. At kalaunan, nang pareho na silang handa, doon pa lamang nila tinanggap ang pagmamahal na nabuo sa pagitan nila ay hindi utang na loob, kundi bunga ng dalawang pusong parehong sugatan, ngulit parehong piniling tumulong. Makalipas ang ilang taon, ang San Lirio ay hindi na dating baryong laging binabantayan ng pagpapalayas. May health center na may pangalan ni Aling Veneranda bilang pagkilala sa mga inang lumaban sa katahimikan. May maliit na paaralan kung saan si Oryo ay madalas bumabalik upang magkwento sa mga bata tungkol sa pangarap niyang maging engineer. May laundry cooperative na kumikita ng maayos at pinamumunuan ng mga babaeng dati ay hindi pinapansin. At tuwing umaga, kapag dumadaan si Mabel sa tulay, dala pa rin niya ang alaala ng gabing nagbago ang lahat. Hindi niya kinakalimutan ang sakit,
dahil ang sakit ang nagturo sa kanya kung gaanong kahalaga ang hustisya. Ngulit hindi rin siya nakakulong dito. Isang hapon habang papalubog ang araw, tinanong siya ni Aling Veneranda na ngayon ay mas malakas na at nakaupo sa harap ng kanilang maayos na bahay. "Anak, masaya ka na ba?" Tumingin siya sa tulay, sa ilog, sa mga batang naglalaro at sa mga ilaw ng community center na isa-isang nagbubukas. "Opo, Nay," sagot niya. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil hindi na tayo nag-iisa sa pagharap sa problema. Hinawakan ni Aling Veneranda ang kamay niya. Yon ang tunay na ginhawa. Sa dulo ng tulay, nakatayo si Don Leo, kausap si Nanding at Maestra Gregoria tungkol sa bagong scholarship program. Nang makita niya si Mabel, ngumiti siya. Hindi marangya, hindi mapagmatahas. Isang ngiting tahimik na nagsasabing mula sa dilim ng ilalim ng tulay, nakarating sila sa liwanag ng isang bayang natutong lumaban. At doon nagwakas ang kwento ni Mabel Iturralde, ang dalagang labanderang minsang nagligtas ng isang lalaki na nakagapos sa ilalim ng tulay. Ngunit sa huli, hindi lamang isang milyonaryo ang kanyang nailigtas. Nailigtas niya ang alaala ng kanyang ama. Nailigtas niya ang dangal ng kanyang ina. Nailigtas niya ang lupaing minahal ng buong sanliryo. At higit sa lahat, nailigtas niya ang sarili niyang paniniwala na kahit ang isang mahirap kapag matapang, marangal at hindi bumibitaw sa katotohanan ay kayang maging simula ng pagbabago na tatawirin ng maraming henerasyon.